sa Panginoon, di po ba? Sa ating Ama. Ano po ang sinabi niya? Bakit mo ako pinabayaan? Hindi po ba? Bilang katauhan po yaon. Subalit may pasubali siya. Maghari pa rin ang kalooban mo, huwag ang kalooban ko. Alisin mo ang saro sa dibdib ko nang makapagtagumpay ako. Kaya po bilang tao, isang halimbawa po ito sa tao, na kung nanghihina ka na, may Diyos na dudulugan ka. May Kristong pamamatnubay ay hindi po inaalis sa iyo. Subalit, naranasan nyo na po ba yung lahat gusto mong gawin sa kapwa mo? Subalit wala pa rin kwenta ito. Dito po sa gawain ito, makikita nyo lahat yan. Lahat ay iaalay mo sa mga taong dumarating na hindi mo man kaano-ano't kakilala. Ipagkakaloob mo lahat yung pwersa, yung lakas ng Espiritong sumasayo, yung lakas ng katauhan mo. Subalit mayroong taong inaalayan mo, para po ba yung tulog? Tulog na nagtutulog-tulugan, na hindi madama yung inaalay mo. At yun po ang pinakamahirap alayan, yun po ang pinakamahirap handugan. Kaya po ang Panginoong Hesukristo ay nalumbay sa pag-aalay niya, sapagkat ang mga tao'y mga bulag, mga bingi. Hindi po ba? Maliwanag na tinuran po. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Bakit sinabi po yaon? Sapagkat nakikita at nasusuri niya ang mga tao na nakikinig man, subalit mga bingi, walang pumapasok. Hindi naririnig na mabuti sapagkat mayroon silang ibang tinig na naririnig. Yaon ay ang laman ng kanilang isip. Yaon ay ang kanilang pag-adhika bilang katauhan. Yaon ay ang kanilang damdamin bilang katauhan. Kaya hindi nila makita ang mabubuting ginawa ng Kristo. At ganyan po sa buhay na yun. Kahit anong kabutihan ang gawin ng isang tao, kung hindi magpapakabuting tatanggapin ng isang inaalayan, wala pa rin pong kwenta. Bakit po? Tulad po ng Kristo, nahirapan, nasaktan, nasakitan. Gayon din po ang mga alagad na hinirang, mga kaps. Nagkakaroon din pong pagkakataon maging ang Apo Kunching na magkaroon ng sakit. Subalit, ito po ay paraan para pagdalisay sa lalong pagtitibay ng kanilang paglilingkod. Kung tatanggapin bagang, isa kang manggagamot, ikaw rin nagkakasakit. Isa kang manggagamot, pagdakay hindi ka gumagaling. Hindi po ba? Sapagkat kung ang doktor, isang doktor na yan, siya rin nagkakasakit at nagpapagamot sa ibang doktor. Samantalang doktor na rin siya. Kaya ibig sabihin, ang sarili mong sakit ay di mo magagamot. Maliban ang Diyos ang gumamot sa iyo. Sapagkat ang sarili mong karamdaman ay taglay ng katauhan mo at walang makapagpapagaling niyan maliban ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya huwag sabihin ng taong magaling ako. Huwag sabihin ng taong pinakamagaling ako. Huwag sabihin ng taong pinakamatalino ako. Huwag sabihin ng taong pinakamakapangyarihan ako. Sapagkat walang nabuhay ng saganang siya lamang. At di ka mabubuhay ng nag-iisa sa lupa. Sapagkat ang iyong kapwa ay kailangan mo. Tulad ng tinuturan ang naglibing sa iyo, ay gaganting kasamaan din sa iyo. Ganyan po ang buhay sa lupa. Wala pong isang kaganapan lamang sa isang tao. Palipat-lipat ang kaganapan hanggang sa huling sandali ng buhay ng tao. Bawat kaganapan ay palipat-lipat lamang. Parang gulong na nababago ang direksyon. Tama po ba? Sapagkat ang gulong man kahit hawak mo ang manibela, narong mesa'y papaling siya. Tama po ba? Si Apo Kunching hindi nagmamaneho ng sasakyan. Subalit, kapag ikaw ay Diyos ng pag-ibig, alam mo ang lahat ng para sa sanlibutan at sa nilalang na binuhay mo.
Pag si Apo Kunching bilang katauhan, lahat kayo gusto'y magaling na at pinagaling na. Kaya lamang po, kahit sa unang panahon, hindi pagdaka ng si Elias po ay buhayin ng isang batang namatay, hindi po sa isang dapa niya ay nabuhay. Ilang po niyang beses dinapaan at hiniling sa Ama para mabuhay. Subalit dahil matapat si Elias, sa pananalig niyang mabubuhay ang bata, nabuhay po ang bata. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan din po kayo. Kailangan lakasan niyo ang pananalig niyo, na kung papaano yung mga naghahaplo sa inyo ay sinasabihan kayong magtibay kayo, manalig kayo, magtiwala kayo. Gawing sarap ang pagkain, subalit di mo kinain, nalasahan mo ba ang sarap? Sabihin mo mang maganda ang bigas na ito, ngunit di mo niluto, makikita mo ba na maganda ang bigas na yan? Sabihin mo mang matamis ang tubig na yan, kung di mo nilagok, malalasahan mo bang matamis? Kaya po ang salita ay may kalakip na gawa upang mapatutuhanan ang lahat ng salita ay may buhay. Tama po ba? Sapagkat kung ano nga po ang laman ng puso nyo, siyang nasasambit nyo sa kapwa nyo. Kung may galit ang puso nyo, nasasambit nyo po ito. At yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sapagkat kung sabihin mo mang maganda ang lapat ng iyong pantalon, ngunit tinititig mo lang, makikita mo bang maganda ang lapat niyan? Sabihin man po sa inyong maganda ang gawain ito, kundi nyo po tuparin mo. Kapag nanalig ka, gawin mo. Mga minamahal ko, walang dilit ibang makapagbibigay ng talinong tupdin nyo po ito at maitaliman ninyo sa sarili nyo, maliban tanggapin nyo ang Espiritong banal sa buhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Nag-iisa ka na lang ngayon. Subalit huwag kang malumbay. Ganyan lamang ang buhay. May nauna, may nahuhuli. Ang pinakamahalaga, yung pinunla ng Ama sa'yo, magbunga. Yung tinanim niya, tumibay. Buhay po ba ang Diyos? Lahat po ng tao ay may kapintasan. Lahat po ng tao ay mayroong mabuti na nagagawa kahit masama siya. Bakit po? Payang pamilya niya. Hindi po ba? Mayroon namang taong sa paningin ng tao ay palasimba, paladasal, pero yung ginagawa niya sa loob ng kanyang kalooban at kaisipan, na nabubuo yung galit sa puso niya, na gumagawa ng salita ang isip niya na masama sa kapwa niya, hindi yaw nababasa at nasusuri ng kapwa niya. Tama po ba? Subalit ang Ama, hindi mo na kailangan sabihin sa kanyang, Panginoon, ako po ay mabuti. Panginoon, ako po ay masama. Kilalang kilala ka niya. Nasusuri ka niya. Panginoon, nanlalambot ako. Panginoon, hinang-hina na ako. Panginoon, na masakit na. Panginoon, mamamatay na yata ako. Sapagat alam niya ang hangganan mo. Kaya mga mahal ko, walang dapat tupding gawin ng tao, kundi sa bawat araw ay manalig sa Kanya at buhayin ang pananampalataya. Buhay po ba ang Diyos? Katulad po niya, sa unang araw, pagdakay pinalakad, subalit hindi niya tinanggap yun na siya lumalakad na. Kaya ang nangyari sa kanya, nakarinig na yung isip niya, nakaunawa na, nagbalik naman ang panlalambot ng mga buto niya, ng ugat niya,
Dahil hinihiga-higa pa rin niya ang katawan niya, hindi siya naglalakad pag nasa kanila. Kala mo hindi kita nakikita.